At alam ko na mula sa akin ay matatagang kaharian. At alam ko ang mga kasama ang gagawin ninyo sa mga huling araw. Mag-ingat kayo sa makatuwid, aking mga anak, sa pakikyapid at sa pag-ibig sa salapi. At dinggin ninyo si Juda na inyong ama, sapagkat inilalayo ng mga bagay na ito ang tao sa kautusan ng alahaya. At binubulag ang hangarin ng kaluluwa at nagtuturo ng kapalaluan. At hindi pinahihintulutan ng isang tao na mahabag sa kanyang kapwa. Inaagaw nila ang kanyang kaluluwa sa lahat ng kabutihan at pinipighati siya sa mga pagpapagal at mga kapighatian. At pinalalayas ang kanyang pagtulog at kinain ang kanyang laman. At pinipigil niya ang mga handog sa alahaya. At hindi niya naaala-alang ang pagbapala ng alahaya. Hindi niya dinidinig ang propeta nang magsalita ito. At kinapopuutan ng mga salita ng kabanalan, sapagkat siya ay alipin ng dalawang magkasalungat na pita. At hindi maaaring sumunod sa alahaya, dahil binulag nila ang kanyang kaluluwa. At siya'y lumalakad sa araw na gaya ng sa gabi. Aking mga anak, ang pag-ibig sa salapi ay naghahatid sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat nang mailigaw ng salapi, ang mga tao ay gumagawa ng mga Diyos sa mga hindi naman alahaya. At nagdudulot ito sa mayroon ito na mahulog sa kabaliwan. Dahil sa salapya ay nawala ko ang aking mga anak, at kundi dahil sa aking pagsisisi at aking pagpapakumbaba. At ang mga panalangin ng aking ama ay tinanggap, sana'y namatay akong walang anak. Ngunit ang alahaya ng aking mga ninuno ay naawa sa akin, sapagkat ginawa ko ito sa kamangmangan. At binulag ako ng prinsipe ng panlilinlang, at nagkasala ako bilang isang tao at bilang laman na nasira ng mga kasalanan. At aking natutunan ang aking sariling kahinaan, samantalang inaakala kong ako'y hindi magagapi. Alamin ninyo sa makatuwid, aking mga anak, na dalawang espiritu ang naghihintay sa tao. Ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng panlilinlang. At nasa gitna ang espiritu ng pag-unawa ng isip, na siyang may kapangyarihang magpalinga saan man nito naisin. At ang mga gawa ng katotohanan at ang mga gawa ng panlilinlang ay nakasulat sa mga puso ng mga tao. At bawat isa sa mga ito ay nakikilala ng alahaya. At walang panahon na ang mga gawa ng mga tao ay maaaring maitago, sapagkat sa puso mismo ay naitala na sila sa harap ng alahaya. At ang espiritu ng katotohanan ay sumasaksi sa lahat ng bagay at nagsasagdal sa lahat. At ang makasalanan ay sinunod
sa hukom.